Si dati namang Congressman Arnie Teves nakatakdang muling humarap sa panibagong arraignment. Hinggil naman yan sa kasong pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Digamo. Kaugnay niyan may nagkalapang report si Bombo Grant Hilario. Nakatakdang humarap muli sa korte si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. sa kanyang kinakarapang mga kaso buhat nang ito'y maaresto at mapabalik na sa bansa, kung saan naka-schedule ang kanyang susunod na gaganaping arraignments o pagbasa ng sakdal sa susunod na linggo, ika-10 ng Hunyo sa kasalukuyang taon. Ito mismo ang kinumpirma at nilinaw ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, kaya't inihayag nito ang kanilang kahandaan upang madepensahan ang kanyang kliyente sa mga akusasyong kinasasangkutan. Ang panibagong schedule ng pagdinig sa kaso ng dating kongresista ay gaganapin sa Manila Regional Trial Court Branch 51 sa ganap na 2:00 ng hapon. Inaasahan na patungkol ito sa kinasasangkutan ni Arnie Teves Jr. na kaso ng pagpaslang na sinapit ni dating Negros Oriental Governor Roel Digamo at ilan pang mga biktima noong 2023. Kaya't dahil dito, inihayag pa ng kanyang legal counsel ang pagsunod sa kagustuhan ng korte kung ipag-uutos nito na dumalo ng pisikal ang dating kongresista. Maalala kasi na nitong nakaraan lamang ay mayroong mosyon ang kanilang kampo na gawing video conference na lamang ang pagdalo nito sa kanyang mga arraignments. Ito anilay para sa kapakanan ng kanilang kliyente, lalo na sa seguridad at kaligtasan pa ng buhay nito. Kung ipag-uutos po siyempre ng hukuman, dadalo po kami. We have to obey the orders of the courts hearing the cases. Ngunit ang amin po, we are just being consistent sa aming motion. Unang-una nga po, yung aming motion for reconsideration na siya ay manatili na lamang po sa Building 14 at yung kanyang pagdalo ng via Zoom meeting kung maaari, these are all because of security concerns with respect to the safety of Mr. Teves. Paliwanag pa ni Attorney Ferdinand Topacio na ang ganitong uri ng pagdalo ay hindi naman ipinagbabawal at maaaring pahintulutan ng hukuman kung nanaisin nito. At yan naman po ay hindi ipinagbabawal. In fact po, in several occasions dun sa Branch 51, pati puro sa preliminary investigation ng Department of Justice, yung iba po mga akusado na nakapiit sa city jail o sa ibang mga custodial facilities ay pinayagan pong mag-attend via Zoom. So, nasa reglamentos naman po yan ng ating mga hukuman. Samantala, sa panibagong ulat naman hinggil rito, kinumpirma naman ni National Bureau of Investigation Chief Jaime B. Santiago na hindi haharap ng pisikal ang naturang dating kongresista. Subalit, ito'y nakaschedule na dumalo sa nakatakdang susunod na pagdinig ng mga kaso nito sa pamamagitan ng video conference na lamang. Kaya't inaasahan na ipepresenta pa rin nito ang kanyang sarili sa pagbasa ng sakdal sa Dartes, June 10, 2025. Mula dito sa loob ng Maynila, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!